Dominant Protector. Credit to the author. 6,521-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sige, iyan lang para sa araw na ito. Oras na, kaya tapos na ang unang klase. Narito ang ilang mga pamamaraan ng paglilinang ng espiritual na pandama na angkop para sa mga cultivator sa mahiwagang yugto ng pag-akyat. Maaaring balikan at pag-aralan ng lahat ang mga ito upang makita kung angkop ang mga ito para sa paglilinang. Kumuha si Rosa ng isang tumpok ng maliliit na libro at sinenyasan si Natalie na ipamahagi ang mga ito sa lahat. Sa wakas ay nagamit na ang monitor ng klase ng Vice. Masaya ring tinanggap ni Natalie ang utos. Natanggap na niya ang gabay ni Jinmo, ngunit sinabi ng kanyang Panginoon na tuturuan siya ng guro ng mas detalyado, kaya naman labis din siyang na-curious tungkol dito. Iyan lang para sa ngayon. Bukas na natin itutuloy. Maghiwalay na tayo. Matapos ay anunsyo ni Rosa ang pagpapaalis, nauna siyang umalis ng teaching hall. Magkasamang pumunta sina Natalie at Frida, at tanging dalawang babae lamang ang nasundan ni Terence. Gayunpaman, walang mapagpipili ang patio si Frida dahil nahuli siya, kaya't sa bakanteng patio sa paanan ng bundok na lamang niya maiiwan. Pagkatapos umalis sa bulwagan, kailangan na nilang dalawa na maghiwalay ng landas. Frida, pwede ba akong makipagpalit ng courtyard sa iyo? Naabutan siya ni Ryan, sinusubukang pasayahin ang kanyang kapatid nang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung anong mga bagay ang hindi mapapatawad na nagawa nito para baliwalain ang kanyang kapatid. Sino ka? Malapit na ba tayo? Si Frida, na dating nakikipag-usap at tumatawa kay Natalie, ay agad na nag-iba ng tingin at walang pakialam na tumingin kay Ryan. Sige, sige, sige. Alam ko. Hindi pa tayo malapit. Umiling si Ryan na may mapait na ngiti at agad na umatras. Frida, bakit hindi ka muna tumuloy sa akin? Napakalaki ng patio, at walang iba kundi ang mga papat. Nakakabagot mamuhay ng mag-isa. Maginhawang inimbitahan ni Natalie si Frida na manatili sa ikalawang patio. Nahihiya siyang imbitahan si Terence, ngunit hindi iyon ikinabahala ni Frida. Pwede ba? Ngayon lang ako nakarinig ng patio na nagpapahintulot sa dalawang tao na tumira ng magkasama. Medyo naantig si Frida. Bihira siyang magkaroon ng ganito kagandang pakikipag-usap kay Natalie. Gusto rin niyang patuloy na makasama ito. Walang problema, kung sasabihin kong kaya ko, kaya ko. Ako ang monitor ng klase ng Vice. Hindi ka magkakamali kung makikinig ka sa akin, umalis ka na. Hindi rin sigurado si Natalie, pero ngayong naalala niyang siya ang Vice Class Monitor, naisip niya na dapat ay mayroon siyang kahit kaunting kapangyarihan. Tiyak na hindi magiging problema ang makipag-ayos para may makasama siya sa paninirahan. Ngumiti rin si Terence at umiling. Dahil handa silang magsama, natural lang na hindi siya tatutol. Ang Frida na ito ay hindi mukhang isang babaeng may masamang puso. Sa pinakamarami, matalas ang dila niya, ngunit sa pangkalahatan, mas tugma siya kay Natalie. Matapos pauwiin ang dalawang babae, bumalik si Terence sa sarili niyang bakuran. Tahimik lang si Paeng sa kabilang panig, at hindi makahanap ng pagkakataon si Terence na harapin siya. Hindi naman siya basta-basta pwedeng sumugod sa bakuran niya at patayin ito, di ba? Mababa ang tingin niya sa paaralan kung gagawin niya iyon, kaya nagpasya siyang maghintay ng pagkakataon. Nasa ilalim lang naman ng kanyang ilong si Paeng, kung tutuusin, at hindi niya kailangang mag-alala na tatakas ito. Tingnan muna natin ang teknik na ito ng paglilinang ng espiritual na pandama. Umupo si Terence nang nakakross ang mga paa at binuklat ang booklet na kakabukas lang niya. Sumulyap lang siya ng ilang beses bago kumunat ang noo. Ang mga pamamaraang ito ng paglinang ng kamalayan ay talagang hindi gaanong mahusay, at lahat ng mga ito ay hindi kumpleto. Hindi nakakapagtaka na ang isang tao ay kailangang nasa yugto ng profound o mas mataas pa upang malinang ito. Kung ang lakas ng isang tao ay bahagyang mas mababa, ang paglinang ng mga pamamaraang ito ay direktang magbubunga ng buhay ng isang tao. Hindi ito gagana. Bagamat ang pagpapahintulot kay Natalie na linangin ang ganitong teknik ay maaaring magpataas ng kanyang divine sense at magpapalakas ng kanyang primordial spirit, mayroon ding ilang mga nakatagong panganib na hindi matutukoy.
Hindi ito mabuti para sa kanyang hinaharap na pag-unlad, kaya mas mabuting pagbutihin pa ito ng kaunti. Bahagyang umiling si Terence at bumulong sa sarili bago sinimulang baguhin ang mga pamamaraan sa libro. Sa katunayan, ang taktika ni Terence sa pakikipaglaban gamit ang ninakaw na kayamanan ng langit ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay, ngunit siya lamang ang nakakapagsanay nito ngayon, at hindi niya ito maituturo sa iba, kaya kahit si Natalie ay hindi magamit ang binagong bersyon. Pero hindi mahalaga, taglay ni Terence ang kumpletong paraan ng pagsasanay sa espiritual na pandaman ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Ang paraan ng pagsasanay sa espiritual na pandaman ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban ay para sa mga nagsasanay na wala pang orihinal na yugto ng sanggol, ngunit ang hawak ni Terence ay para sa yugto ng profound. Maaaring pagsamahin ang dalawa upang bumuo ng isang bagong dinidiyos na pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa, na makakamit ang layunin na ang 1+1 ay mas malaki kaysa 2. Ang bentahe ng teknik sa labanan para sa pagsamsam ng kapalaran ng langit ay maaari nitong mahinuha ang mga teknik sa paglilinang. Walang problema sa paghinuha mula sa harap hanggang sa likuran, at maaari rin itong mahinuha mula sa likod hanggang sa harap. Hindi magagamit ni Natalie ang bago, pero magagamit ni Terence ang sarili niyang karanasan at makakaisip ng bago sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang may depekto. Bago magbukang liwayway kinabukasan, matagumpay na nakabuo si Terence ng isang bagong paraan ng paglilinang sa pandaman ng espiritu, at matapos makitang ibinigay ito sa kanya ni Terence, maaari na niyang simulan ng maayos ang paglinang ng kanyang pandaman ng espiritu. Siyempre, hindi alam ni Terence na hindi kumpleto ang spirit training ng Sky Class Island. Kung alam lang niya, sana sinabihan niya ang mga tao sa paligid niya na mag-ingat sa pagsasanay. Nang makitang malapit na ang oras, dumiretso si Terence sa ikalawang patio upang hintayin si Natalie. Hindi niya inaasahang makikita niya si Ryan sa pasukan. Maituturing na mabuting kapatid ang lalaking ito. Dahil alam niyang nandito ang ate niya kahapon, maaga siyang pumunta rito para hintayin ito. Kuya Meyer, maaga ka. Nakangiting bati ni Terence. Dahil maganda ang relasyon ni Natalie kay Ryan, natural lang na mas magiging magalang siya rito. Isa pa, wala namang masamang kutob si Terence kay Ryan. Binabati lang niya ito kapag nagkita sila. Kuya Linford, maaga ka rin. Ngumiti rin si Ryan. Medyo nag-aalala siya kay Terence, iniisip na ang lalaking ito ang magiging kalaban niya, mas nakakatakot pa kaysa kay Devon. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay katulad ng kay Terence. Dahil maganda ang relasyon ni Frida kay Natalie, kailangan din niya maging maganda ang relasyon nila ni Terence. Kahit papaano sa unang tingin, kailangan niyang makasundo si Terence, kung sakaling mabaliw na naman ang kanyang kapatid. Mukhang may hindi pagkakaunawaan sina Kuya Meyer at ang ate mo. May maitutulong ba kami ni Natalie? Kung may kailangan, huwag kayo mag-atubiling magtanong. Siyempre, kung hindi ito madali para sa inyo, hindi ninyo kailangang sabihin sa amin. Matapos magbatian sina Terence at Ryan, wala na silang ibang masabi. Sandali silang natahimik, at nakahanap si Terence ng mapag-uusapan. Kahit hindi sapat ang relasyon ni Terence at Ryan para pag-usapan nila ang mga pribadong bagay na tulad nito, pakiramdam ni Terence ay naghahanap lang sila ng mapag-uusapan. Sa pinakamarami, wala na silang masasabi pagkatapos nilang mag-usap. Hindi naman siguro mas malala pa iyon. Maliit na hindi pagkakaunawaan lang ito sa pagitan namin ng nakababata kong kapatid na babae. Ganito na kami palagi simula noong bata pa kami. Kuya Linford, huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya kalaunan. Pagdating ng panahong iyon, magiging buntot ko na naman siya, at hindi ko na siya maaalis kahit gusto ko pa. Ngumiti si Ryan at umiling. Mula sa ekspresyon ng mukha nito, ramdam na ramdam ang matinding pagmamahal nito sa kanyang kapatid. 6,522. Mabuti naman. Mukhang maganda naman ang relasyon ni Kuya Meyer at ng ate mo. Hindi maiintindihan ng mga tagalabas na tulad namin, kaya wala kaming inaalala. Bahagyang ngumiti si Terence. Bagamat hindi binanggit ni Ryan kung anong uri ng alitan at hindi pagkakaunawaan ang naganap sa pagitan nila ng kanyang kapatid, isa na itong magandang simula para sabihin kay Terence. Isa pa, gusto lang ni Terence na makahanap ng mapag-uusapan. Hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa magkapatid. Hindi naman siya ganoon kamausisa.
Kailangan kong magpasalamat kay Kuya Linford sa iyong pag-aalala. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay kasama ko na simula pa noong bata pa siya, at wala akong malalapit na kaibigan. Natuwa rin ako para sa kanya na makilala niya si Junior Sister Salter sa unang pagkikita. Sa hinaharap, maaaring kailanganin kong abalahin sina Brother Linford at Junior Sister Salter para alagaan ang aking nakababatang kapatid na babae. Kung mayroon mang abala, patawarin mo ako. Napakagalang ni Ruyan. Mas gumanda ang tingin sa kanya ni Terence nang handa siyang gawin ito para sa kanyang kapatid. Kahit papaano, ang taong iyon ay hindi masamang tao. Tiyak na mas magaling siya kaysa kay Devon. Napakabait mo, Kuya Meyer. Ganito rin ang sitwasyon ni Natalie. Wala siyang gaanong kaibigan simula noong bata pa siya. Ang nag-iisang matalik niyang kaibigan mula sa West Island ay nasa ibang academy pa rin sa Mystic Division C. Swerte niya na maging kaibigan niya ang ate mo. Mula ngayon, magtutulungan na lang tayo. Hindi mo na kailangang mag-abala, di ba? Si Terence ay iyong tipo ng tao na 10 beses na babalikan ang kabutihan kung may magpapakita sa kanya ng respeto sa isang paa. Kung magalang si Ruyan, magiging magalang din siya. Naging maayos ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa, at ang kanilang pag-uusap ay nagsimulang maging casual. Nakatayo silang dalawa sa pasukan ng ikalawang patio at masayang nag-usap ng ilang sandali. Pagkatapos, magkahawak kamay na lumabas sina Natalie at Frida. Nang makitang nasa pinto rin si Ruyan, agad na nawala ang ngiti ni Frida, dahilan para mapahiya si Ruyan. Tutal, kambal naman sila, kaya hindi naman kailangang maging ganoon kawalang galang, di ba? Hindi man lang siya nagpakita ng ngiti sa kanya ng ganoon kaga. Terence, Lil, bro, nandito ka ba ng ganito kaga? Tatawagan sana kita nang mapadaan ako. Sa kabilang banda, binigyan ni Natalie si Terence ng isang maliwanag na ngiti at tinanguan si Ruyan. Kahit hindi gusto ni Frida si Ruyan sa ngayon, magkapatid pa rin sila sa dugo. Hindi pa babayaan ni Natalie ang kapatid ni Frida. May sasabihin ako sa iyo, at maaga akong umalis, kaya hinanap kita. Nagkataon lang na nakita ko si Kuya Meyer dito, kaya nag-usap kami sandali. Nakangiting binati ni Terence si Frida bago bumaling para kausapin si Natalie. Kung may sasabihin ka, aalis muna ako. Matalas at malinaw ang isip ni Ruyan. Nang marinig ang mga salita ni Terence, alam niyang hindi niya maginhawang ipagpatuloy ang paghihintay kay Natalie. Nahulaan niya na sinusubukan ni Terence na lumikha ng pagkakataon para kay Ruyan. Totoo man o hindi, tama lang na umalis muna siya. Mabuti naman, kung gayon magkikita tayong muli sa bulwagan. Kuya Meyer, sasama ka ba sa ate mo? Lumingon si Terence at kumandat kay Ruyan. Maaari siyang gumawa ng pabor dito nang walang bayad. Tumingin pabalik si Ruyan sa kanya nang may pasasalamat at agad na tumanggaw bilang pagsang-ayon. Kung gayon, aalis na rin ako. Hindi ko iistorbahin ang pag-uusap ni na Brother Linford at Junior Sister Salter. Ngumiti sina Frida at Natalie at nagsalita ng ilang salita, magkikita tayo mamaya. Pagkatapos, sumingot siya at ikinawit ang kanyang mahabang ponytail. Naglakad siya lampas kay Ruyan ng may pagmamalaki, hindi man lang nag-abalang kausapin ito. Hoy Frida, mag-ingat ka sa daan. May hukay dyan, huwag kang gamulong. Binati ni Ruyan sina Terence at Natalie ng maikli at mabilis na hinabol sila. Gayunpaman, ang mga salita niya ay madaling makapagpapabugbog sa kanya ni Ruyan. Lumayo ka. Bakit hindi ka gamulong pababa? Sino ka? Malapit na ba tayo? Lumingon si Frida at sawayin, ngunit hindi gaanong galit ang narinig ni na Terence at Natalie sa boses niya. Hindi ba tayo close? Kilala ko pa nga ang tatay at nanay mo, at may napagtanto rin ako. Nagkataon lang na tinatawag ko rin silang tatay at nanay. Paano nangyaring nagkakaroon ng ganitong pagkakataon? Medyo aktibo ang mga iniisip ni Ruyan ngayon. Sa wakas ay hindi na siya sumuko sa tanong ng pagiging pamilyar. Marahil ay dahil walang mga tagalabas sa paligid, ngunit kapag silang dalawa lang ang naroon, maayos na nagsisimula ang pagtatalo ng magkapatid. Ruyan. Sabi mo hindi mo isasama ang mga magulang mo para mag-usap, nandadaya ka. Nanlaki ang mga mata ni Frida sa galit, ngunit sa huli, hindi niya napigil ang matawa. Tumawa rin ng malakas si Ruyan. Ang maliit na alitan sa pagitan ng magkapatid ay malamang na naglaho na parang usok sa hangin.
Gaya ng inaasahan, ang mga alitan sa pagitan ng magkapatid ay isa lamang paraan upang mapahusay ang kanilang relasyon. Ha! Nakakatuwa naman ang magkapatid na ito. Pero, mabuti na lang at nagkaayos na sila. Umiling si Terence habang nakangiti habang pinapanood ang dalawa na papalayo. Terence? Lil? Bro? May kailangan ka ba talaga sa akin, o sinusubukan mo lang bang magbigay ng pagkakataon para sa kanilang dalawa na mag-isa at linawin ang hindi pagkakaunawaan? Ikiniling ni Natalie ang kanyang ulo habang nakatingin kay Terence, ang kanyang malalaking mata ay kumukurap, at may mapang-akit na ngiti sa kanyang mukha na parang nakita na niya ang lahat. Siyempre naman dahil may ikukwento ako sa iyo. Ano naman ang kinalaman ko kung maayos ba ang relasyon nilang dalawa o hindi? Wala akong gaanong libreng oras. Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Iniabot niya ang binagong booklet kay Natalie. Meron din ako nito, bakit mo ako binibigyan ng isa pa? Kinuha ito ni Natalie, ngunit hindi niya ito binuksan. Tiningnan niya si Terence nang may paghihinala. Pare-pareho ang mga booklet na ipinamahagi ni Roseanne, kaya alam agad ni Natalie na wala itong ibang libro nang makuha niya ito. Ang mga pamamaraan para sa paglinang ng espiritual na pandama dito ay pawang hindi pa kumpleto. Binago ko ng kaunti ang mga ito, at may 3 na mas angkop para sa iyo na linangin. Kailangan mong itago ng mabuti ang booklet na ito at huwag itong ipakita ni Newman, kahit si Frida. Gayon din, hindi ko maaaring ipaalam sa kahit sino na binago ko ang aking pamamaraan sa paglinang ng espiritual na pandama. Para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, ipinadala ni Terence ang mga salitang ito ng direkta kay Natalie. May dahilan kung bakit siya nag-iingat, ang isla ng Sky Class ay mayroon lamang mga hindi kumpletong pamamaraan ng pagsasanay sa spirit sense, at kung alam ng mga tao na may ganitong kakayahan si Terence, siya ay magiging isang public enemy. Gaya ng kasabihan, ang isang ordinaryong tao ay hindi nagkasala, ngunit ang isang kayamanan ay isang krimen. Walang-wala ang kasalukuyang lakas ni Terence sa harap ng isang tunay na amo. Maaaring tila siya ang nasa limelight mula pa noong una, nakikipaglaban at pumapatay ng mga taong mas mataas ang antas, ngunit iyon ay dahil sa kanyang maraming nakatagong baraha. Halimbawa, ang maliit na halimaw na espiritu, ang itim na butil ng malaking polaka, at ang pagsasakripisyo ng multo sa kritikal na sandali. Ang mga ito ay hindi niya sariling lakas at hindi sapat upang umasa sa katagalan. 6,523. Pinahahalagahan ng mga mystic klase ang spirit sense, kung sakaling kumalat ang balita na kaya ni Terence na ayusin ang spirit sense, mapapahamak talaga siya. Hindi niya alam kung ilan ang mga master sa mystic klase, pero dahil sa lakas niya, wala siyang laban sa kanila. Manam, naiintindihan ko. Hindi ko ipapaalam kahit kanino. Naunawaan din ni Natalie kung gaano ito kahalaga para kay Terence, at agad na tumango ng seryoso, inilagay ang booklet sa kanyang lalagyan. Maingat pa siyang lumingalinga sa paligid, natatakot na baka may makakita nito. Sa katunayan, nasakop na ni Terence ang nakapalibot na lugar gamit ang kanyang espiritu, at malalaman niya kung may darating. Mas ligtas na paraan ang pakikipag-usap sa kanya. Sige, pumunta na tayo sa teaching hall. Kahapon, halos isang buong araw tayong binigyan ni instructor mo ng lecture. Iniisip ko kung ano ang tatalakayin niya ngayon o kung ano ang ituturo niya sa atin. Excited na ako. Ngumiti si Terence at bumalik sa pagsasalita habang pababa ng hagdan kasama si Natalie. Terence? Lil? Bro? Hindi mo naman siguro ine-expect na makikita mo si Mentor Moon, di ba? Ang ganda niya talaga. Biglang nagsalita si Natalie na ikinagulat maging ni Terence. Anong iniisip mo? Iyan ang instructor natin. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak habang nakatingin kay Natalie. Nagustuhan ba siya nitong babaeng to na asarin kamakailan lang? Hindi dapat hayaang lumago ang ganitong uri ng kasamaan. Paano ko siya tuturuan? Nag-isip ng mabuti si Terence at napagtanto na sapat na pala na hindi tinuturuan ng babae ang kanyang nakababatang kapatid, hindi siya dapat tumanggi. Anong problema ng instructor? Hindi ba't napakaganda ng isang guro? Humajejek si Natalie na para bang interesado siya sa ekspresyon ni Terence at ayaw niya itong pakawalan. Oo. Paano kung napakaganda ni instructor Moon? Huwag kang magbiro sa guro mo, kailangan natin siyang igalang.
Nagkunwaring galit si Terence at tumingin kay Natalie ng may seryosong mukha. Sige, kung ganoon ay hindi ko nasasabihin pa. Nakangiting sabi ni Natalie at tumigil sa pag-uusap tungkol sa paksang ito. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa bulwagan ng pagtuturo. Bukod sa magkapatid na Meyer, wala masyadong tao rito. Nakita ni na Terence at Natalie na nagkaayos na ang magkapatid, kaya ngumiti sila at lumapit para kausapin ang mga ito. Napakaayos ng kapaligiran sa pagitan ng apat. Pagdating ni Bernard, hindi siya nakasali sa kanilang maliit na bilog ng ilang sandali. Maya-maya, sunod-sunod nang dumating ang mga bagong estudyante. Natural silang nahahati sa maliliit na bilog at nag-uusap. Sina Devin at Paeng lang ang 2 taong nakatayo sa gilid ng mag-isa at walang kasama. Walang pagpipilian si Paeng. Mga opisyal man o mga estudyanteng sumusulat ng sulat, lahat sila ay kamag-anak ng pamilyang Meyer. Hindi sila lalapit sa kanya ng walang dahilan. Kung tungkol naman sa mga paaralang nakapasa sa pagsusulit, kasama na ang isa na inilipat mula sa paaralan ng banal na pagpipino, alam nilang lahat na hindi magkasundo sina Terence at Paeng. Sa paaralan ng Feiyang, malinaw na may kalamangan sina Terence at Natalie, kaya nagsama-sama silang lahat at hindi isinama si Paeng. Kung tungkol naman kay Devin, dahil isa siyang senior student mula sa nakaraang batch, siya ang may pinakamaraming resources sa bagong klase at inagaw pa niya ang class monitor, kaya natural lang na magalit sa kanya ang lahat. Gusto niyang makausap sina Natalie at Frida, pero hindi pa niya matanggap ang kahihiyang dinanas niya kahapon, kaya mas naging masunurin siya ngayon. Nandito na ang lahat ng maaga. Napakagaling, gusto ko ang mga estudyanteng nasa oras. Magaling ang lahat. Kahapon, napag-usapan natin ang tungkol sa paglilinang ng kamalayang espiritual. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa paglilinang ng katawan. Marahil sasabihin ng lahat na ang paglilinang ng katawan ay hindi nangangailangan ng espesyal na atensyon. Kapag tumaas ang antas ng lakas, natural na lalakas ang katawan. Para sa mga nag-iisip sa ganitong paraan, masasabi ko lang na mali kayo. Ang isang tunay na eksperto sa pagpino ng katawan ay maaaring makipagkumpetensya sa mga eksperto na may parehong antas ng hindi gumagamit ng tunay na enerhiya, ngunit ano ang mangyayari kung gagamit siya ng tunay na enerhiya? Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang sabihin pa, hindi ba? Pagpasok pa lang ni Roseanne, nakangiti pa rin siya na parang bulaklak. Pagkatapos, dumiretso na siya sa punto at nagkwento tungkol sa magiging klase natin ngayon. Bahagyang tumango si Terence. Hinahabol na niya ngayon ang Trinidad ng Kamalayan, Chi, at pagsasanay sa katawan, kaya sumang-ayon siya sa teorya ni Roseanne. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pag-uusapan ni Roseanne ang body cultivation sa 2nd klase. Mayroon din bang ganitong konsepto ng Trinity cultivation ang Feiyang College? Gayunpaman, sa usapin ng espiritual na paglilinang ng pandama, ang Feiyang College ay nakatakdang hindi magawa ito. Gayunpaman, hindi dapat maging malaking problema ang paglinang ng parehong paglilinang ng katawan at tunay na chi. Tulad ng sa secular na mundo, mayroong mga panloob at panlabas na tagapagsaka. Ang mga naglilinang ng pareho ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga tagapagsaka na nasa parehong antas na naglilinang lamang sa iisang direksyon. Bagamat wala kayong sinabi, nakikita ko na ang ilang mga tao ay hindi ganoon ang iniisip. Sa tingin ba ninyo ay walang saysay ang purong pagpino ng katawan, at sapat na ito para mapataas lang ang inyong antas? Sinabi ko lang na ang mga body practitioner ay maaaring lumaban sa mga eksperto na kapareho ng antas ng hindi gumagamit ng tunay na chi, hindi ba sa tingin ninyo ay masyadong mahirap ito? Gusto nyo bang subukan namin? Tumingin si Roseanne sa paligid ng nakangiti at kinuyam ang kanyang maputi at balingkinitang kamao, na lumikhan isang malutong na tunog ng pagkalabog. Lahat ng mga estudyante ay nagmumura ng walang humpay sa kanilang mga puso. Wala kaming sinabi, wala kaming ginawa. Lahat ng ito ay salita mismo ni Instructor Moon. Sino ang nagsabi sa iyo na wala kaming pakialam? Sino ang nagsabi sa iyo na sa tingin namin ay masyadong mahirap? Pagdating sa body training, si Terence lang marahil ang magaling dito. Ang iba sa kanila ay halos natural na nagpapalakas ng katawan matapos tumaas ang kanilang lakas, hindi man lang sila maituturing na body training.
Para makagawa ng simpleng paghahambing, kung silang lahat ay nasa tugatog ng yugto ng profound, ang mga katawan ng iba ay magiging normal na tao, ngunit pagkatapos ng pagpipino ng katawan ni Terence, ang kanyang katawan ay maihahambing sa mga espiritong halimaw na nasa tugatog ng yugto ng profound. Kung walang purong chi ang lahat, maaari pa ring labanan ni Terence ang mga masters ng Spirit Beast Clan, ngunit ang iba ay magkakapira-piraso. Ito ang pagkakaiba ng body tempering at non-body tempering. Gayunpaman, habang tumataas ang lakas ng isang tao, ang hirap ng pagpapatibay ng katawan ay lalong nagiging mahirap. Ito rin ang dahilan kung bakit pipiliin ng karamihan na linangin ang tunay na chi. Halimbawa, ang ganap na lakas ni Roseanne na nakakawasak ng lupa ay magiging mas malakas kaysa sa kasalukuyang katawan ni Terence kahit walang pagsasanay sa katawan. Ito ang natural na ebolusyon ng katawan sa ilalim ng pagpapakain ng purong chi. Upang mapaglabanan ang mas purong chi, natural na kailangan ng katawan na maging mas malakas. Sa madaling salita, kung gusto ni Roseanne na turuan ng leksyon ang bagong estudyanteng Class A na ito, maaari pa rin niyang abusuhin lubusan ang mga baguhang estudyanteng ito nang hindi gumagamit ng true energy at mga teknik sa martial arts. Ang katahimikan ay nangangahulugang pagsang-ayon. Sino ang gustong unang subukan ang mga benepisyo ng pagpipino ng katawan? Ang ngiti ni Roseanne ay parang bulaklak, at nagsimula na siyang mag-isip kung sino ang unang pipiliin para subukan. 6,524. Walang gustong maging sako ng buhangin, kaya lahat sila ay napalingon kay Devon. Bilang taga-subaybay ng klase ng bagong estudyante, syempre, kinailangan niyang humakbang paarap sa oras na ito. Hindi pa kasama rito, nakakatuwa ring makita siyang binubugbog ni Roseanne. Hindi na kailangang sabihin, medyo inaabangan na ito ng lahat. Instructor Mon, sumasang-ayon kaming lahat sa sinabi mo. Hindi mo na kailangang mag-demo. Maaari mo na lang kaming turuan ng direkta ng paraan ng pagpino ng katawan. Hindi na ako makapaghintay. Ayaw ni Devon na maging sisi, kaya agad siyang ngumiti at sinubukang ilihis ang atensyon ni Roseanne. Devon, ikaw ay isang senior mula sa nakaraang batch, at isang taon ka nang nagsasanay ng body refinement. Tama lang na ipakita mo sa iyong mga nakababatang kapatid. Maaari mo ring ipakita sa akin kung gaano nakalayo ang narating mo sa body refinement. Tara na. Ngumiti si Roseanne at kumaway kay Devon, hindi pinansin ang sinabi nito. Gustong-gusto nang umiyak ni Devon pero wala siyang maiiyak. Ano ba ang dapat ipakita tungkol sa pagpipino ng katawan? Hindi ba't binugbog lang ito? Hayaan ninyong makita ng lahat kung gaano kasaya ang mabugbog pagkatapos ng body cultivation. Instructor Mon, pwede ba tayong tumigil? Teka, bakit ka natutulala? Ayaw mo bang makinig sa mentor mo? Babawasan nito ang credits mo. Lalo na kung hindi makikinig ang class monitor sa instructor, doble ang babayaran mo. Puno ng itim na linya ang noo ni Devon. Nang makita ang magandang ngiti ni Roseanne at ang mga kaitikot-takot na salitang sinabi nito, tanging ang masunuring paglakad ang nagawa niya palapit. Instructor Mon, magkasundo muna tayo. Hindi pa sapat ang pagpipino ko sa katawan. Hindi ko man lang pinino ang mukha ko, kaya hindi ko pwedeng tamaan ang mukha ko. Tiningnan ni Devon si Roseanne ng may pagmamasid, natatakot na mapinsala ang gwapo nitong mukha. Ah, talaga. Siguro masyadong makapal ang balat mo, kaya hindi mo na kailangang sanayin ang bahaging ito ng katawan mo. Subukan mo na lang mamaya. Kumerba ang mga labi ni Roseanne habang nakatingin kay Devon gamit ang mga kurbadong mata, dahilan para pagpawisan ng malamig ang henyo ng huling torneo. Instructor Mon, kalimutan na lang natin iyon. Pakiramdam ni Devon ay hindi talaga siya dapat makialam sa magagandang babae. Mas makapangyarihan ang bawat isa sa kanila kaysa sa nauna. Paano siya mabubuhay sa hinaharap? Hindi naman siguro siya maaaring lumingon at maghanap ng gwapong lalaki, di ba? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Bawal mong gamitin ang tunay mong enerhiya. Gagawin ko na ang lahat. Pagkatapos magsalita ni Roseanne, marahang sinipa niya gamit ang kanyang mahahabang binti at sinipa si Devon ng kasing bilis ng kidlat. Walang nagawa si Devon kundi ibaba ang kanyang katawan, ikres ang kanyang mga kamay sa harap niya, at tanggapin ang sipa.
Pagkatapos, lumipad palabas ang buong katawan niya na parang bola ng kanyon at bumagsak sa lupa malapit sa entablado ng martial arts. Gamulong siya ng ilang beses bago huminto. Instructor Mon. Inaamin kong talo ako. Inaamin kong talo ako. Hindi bumangon si Devon. Mabilis siyang humiga sa lupa at nagkunwaring patay. Sapat na ang demonstrasyong ito. Kung gagawin niya ito ng ilang beses pa, natatakot siyang wala nang matitira pang mga buto. Mas mabuting aminin na niya agad ang pagkatalo. Masyado kang mahina. Wala talagang epekto ang demonstrasyon. Binawi ni Roseanne ang kanyang mahahabang binti, mamantong hininga, at umiling. Sa wakas ay pinakawalan na niya ang lalaking ito. Palihim na pinunasan ni Devon ang malamig na pawis sa kanyang noo at palihim na napabuntong hininga. Masakit pa rin ang kanyang mga braso. Kung hindi niya gagamitin ang kanyang tunay na enerhiya, tiyak na dehado siya sa laban na ito. Kahit gamitin niya ang tunay niyang enerhiya, tiyak na magiging dehado siya. Nakikita iyan ng lahat, di ba? Kung hindi mo kayang sanayin ang iyong katawan, ikaw ang magiging dehado sa labanan, kaya hindi mo dapat maliitin ang pagsasanay sa katawan. Kahit hindi kontento si Roseanne, maganda pa rin ang epektong nakamit niya. Instructor Mon, si Devon ay isang henyo mula sa huling batch, kaya ang kanyang body refining ay hindi dapat mahina. Ang kanyang body refining ay tila hindi nakakatulong sa labanan. Hindi ba't mas makabubuting gamitin ang kanyang oras upang linangin ang tunay na enerhiya o banal na sentido? Hindi na kailangang itanong kung sino ang nagsabi nito. Siguradong ang tapat na batang iyon, si Bernard. Gustong takpan ulit ni Ruyan ang mukha niya. Paano niya nakalimutang tahiin muna ang bibig ng lalaking ito? Hindi madaling makita si Devon na nagpapakatanga, at lihim siyang natuwa. Sinusubukan ba niyang idirekta ang apoy sa kanya? Kapatid, naiintindihan ko na sa wakas kung bakit ganoon ang pangalang ibinigay sa kanya ng mga magulang ni Bernard. Para ipaalala sa kanila na siya ang kanilang tunay na anak at hindi nila siya dapat isuko. Tinakpin ni Frida ang kanyang bibig at palihim na tumawa. Mahirap paniwalaan na kaya pa rin niyang panatilihin ang kanyang karaniwang makamandag na dila sa oras na ito. Muntik nang matawa si Ruyan sa sinabi ng kanyang kapatid, ngunit hindi siya naglakas loob na tumawa ng malakas. Halatang wala sa magandang mood si Teacher Roseanne matapos marinig ang mga sinabi ni Bernard. Kung nakita niyang tumatawa si Bernard, maaaring isipin niyang pinagtatawanan nito ang kanyang guro, at iyon ay magiging isang malaking kasawian. Ang sumpang babaeng ito, sinasadya ba niya akong lokohin? Pabago-bago ang mood ni Ruyan. Para mapanatiling normal ang ekspresyon niya, muntik na siyang magtamo ng internal injury. Bernard, napakamakatwira ng sinabi mo. Napatigil mo ang guro sa pagsasalita. Halika, 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 ipakita ko sa iyo ang mga benepisyo ng body cultivation. Kapag naranasan mo na ito mismo, medyo mauunawaan mo na. May ngiti pa rin sa mukha si Roseanne, ngunit ang mahinang tunog ng pagngangalit ng ngipin ay nagpapakita na ang kanyang ngiti ay hindi nangangahulugang nasa magandang mood siya. Instructor Mon, nagkamali ako. Bagong estudyante lang ako at wala akong alam. Patawarin mo ako, Instructor Mon. Pakituloy mo na lang ang iyong lektura. Tila biglang naliwanagan si Bernard, ang tapat na batang ito. Dahil sa prangka niyang pag-amin sa kanyang pagkakamali, maging si Ruyan ay malapit nang magkaroon ng panibagong antas ng paggalang sa kanya. Tila ang dalawang magagandang maliliit na kamao ni Roseanne ay may karagdagang epekto sa pagpapabuti ng IQ ng mga estudyante. Pinaikit ni Roseanne ang kanyang mga mata at tinitigan si Bernard ng ilang sandali, hanggang sa ang likod nito ay napuno ng malamig na pawis, pagkatapos ay tumango siya at binawi ang kanyang malamig na tingin. Tama ka. Bilang isang bagong estudyante, dapat kang makinig sa iyong guro. Kung hindi, ano pa ang kailangan mo sa isang guro? Hindi ba't pwedeng ikaw na lang ang maging guro ng sarili mo? Inabot ni Roseanne ang kanyang kamay at itinuro si Bernard, ipinapahiwatig na aalalahanan muna niya ang utang na ito. Kung mababayaran man ito o hindi sa hinaharap, kailangan pa rin itong maghintay. Bilang halimbawa, walang nang-ahas na magduda pa. Tila si Roseanne, ang magandang tagapagturo na ito, ay walang maamo at magandang ugali sa kanyang itsura. Dapat silang maging mas maingat. Huwag na nating masyadong pag-usapan ang body training ngayon. Simulan na natin ang pagsasanay.
Walang sino man ang pinapayagang gumamit ng True Chi. Simula sa teaching hall, aakyat tayo sa bundok, pagkatapos ay bababa sa bundok, at pagkatapos ay sa teaching hall sa gilid ng bundok. Sa loob ng 4 na oras, kung sino ang tumakbo ng pinakamaraming lap ay makakakuha ng credit reward, kung sino ang tumakbo ng pinakakaunti ay babawasan ng credits, at kung sino ang sumuko sa kalagitnaan ay babawasan ng mas maraming credits. Pag-uusapan natin ang eksaktong halaga pagdating ng oras. Ngayon, simulan na natin ang pagtakbo. Tila nawalan na ng gana si Rose Ann na magsalita, kaya hinayaan niya ang lahat na umakyat at bumaba ng bundok para tumakbo. Nang marinig ang balitang ito, ang tanging taong nagningning ang mga mata ay si Paeng. Iniisip niya kung paano makukumbansi na umalis sa lalong madaling panahon at lumitaw ang pagkakataong ito. Ang iba ay hindi gaanong natatakot tumakas, ngunit natatakot siya na hindi siya ang huli. 6,525. Makinig kayo. Nakikita ko ang kalagayan ninyo anumang oras. Kung may hindi tatakbo ng buong lakas at mga skit sa gitna, kailangan ko siyang sanayin sa pagpapaganda ng katawan ko. Sa loob ng 4 na oras, kung may magpipigil ng lakas at hindi tatakbo ng buong lakas, malalaman ninyo kung ano ang kahihinatnan. Medyo malamig ang ngiti ni Rose Ann, at ilang beses pa niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, na lumikha ng isang malutong na tunog ng pagkalabog. Nanlamig ang puso ng lahat. Sinulyapan nila si Devin, na nanginginig pa rin ang mga kamay at hindi pa nakakabawi, at agad na inalis ang kanilang mga iniisip. Kumpara sa pagtakbo, ang personal na pag-aalaga kay Instructor Rose Ann ay talagang nakakatakot. Noong una, akala nila ay basta't wala sila sa huling lugar, pwede silang tumakbo-takbo. Bagamat hindi nila magagamit ang tunay na enerhiya, ang 4 na oras ay hindi naman masyado mahaba at hindi dapat masyadong nakakapagod. Pero ngayon, wala nang mag-iisip ng ganoon. Palihim silang sumumpa sa kanilang mga puso na tiyak na gagamitin nila ang lahat ng kanilang lakas para tumakbo. Huwag kang mag-alala, Instructor Mon. Babantayan at pangungunahan ko sila. Hindi kita pag-aalalahanan. Tinapik ni Devin ang kanyang dibdib gamit ang nanginginig niyang kamay. Hindi siya nang ahas na magsalita at naunang tumakbo palabas. Kasunod nito, sumunod din ang mga estudyante sa likuran niya. Sa oras na ito, walang lugar para sa kahinhinan. Dahil tatakbo sila ng buong lakas, saka sila lalaban para tingnan kung may posibilidad na makuha ang unang pwesto. Walang gumagamit ng true energy, kaya mahirap talagang sabihin kung sino ang mananalo. Terence, Lil, bro, hindi mo ako kailangang samahan, sabi ni Mentor Moon, kailangan nating tumakbo ng mabilis, matatamaan ka kapag ginawa mo ito. Alam ni Natalie ang lakas ni Terence, kaya nang magsimula siyang tumakbo, nakita niya si Terence na nakasunod sa kanya ng may katatagan, at mabilis na bumulong dito na mauna na siyang umalis. Ayos lang, tumatakbo ako ng buong lakas, pero hindi ko ginagamit ang Zenki para tumakbo. Napakahalaga ng distribusyon ng enerhiya. Hindi ka maaaring magmadali ng napakabilis sa simula, o kapag nasobrahan ka sa paggamit ng enerhiya, ang bilis mo ay magiging mas mabagal ng mas mabagal sa bandang huli. Maaari kang matamba sa loob ng wala pang 4 na oras. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng guro? Mas mabigat pa ang parusa sa pagsukong nasa kalagitnaan. Ngumiti si Terence at nagpaliwanag sa kanya sa mahinang boses. Nasa tabi mismo ni Naruyan at Frida si Natalie, at ayaw itong itago ni Terence sa kanila, kaya hindi siya gumamit ng telepathy. Kahit mahina ang boses niya, naririnig pa rin siya nilang dalawa. Tama si Brother Linford. Hindi tayo dapat magmadali. Kung aksidente nating magamit ang True Chi, tiyak na mapapansin ito ni Instructor Moon. Tumanggaw si Ruyan bilang pagsang-ayon. Sasang-ayon pa rin si Meyer Yuan sa Natalie, kaya hindi mahalaga kung gaano ito kabilis. Kaya, tumakbo silang 4 ng walang pagmamadali at unti-unting nahuhuli sa koponan. Wala silang pakialam at nagpatuloy sa pagtakbo sa sarili nilang bilis. Noong una, gusto ni Paeng na mangisda sa magulong tubig at makuha ang huling pwesto para mabawasan ang kanyang mga kredito, ngunit natakot siyang hilahin siya ni Rose Ann para ipakita ang pagiging pino ng kanyang katawan, kaya nagpasya siyang tumakbo ng normal. Mas maganda ang pakiramdam niya na nahuhuli si Terence at ang iba pa dahil palaging mabuti na malayo kay Terence.
Nang marating ng 4 ang tuktok, nakaalis na ang lahat. Bagamat hindi nila magamit ang kanilang tunay na enerhiya, ang mga taong ito ay nasa mabuting kalusugan pa rin, lalo na si Devon, na nanguna at ngayon ay nauuna na sa pangunahing grupo. Handa nang makipaglaban ang lalaking ito para sa unang pwesto. Tila ba kailangan niya ng credits at hindi niya palalampasan ang anumang pagkakataon para mapataas ang kanyang credits. Medyo nakakapagod ang pag-akyat sa bundok. Kung hindi ko gagamitin ang tunay na enerhiya, hindi ko masasabing kaya kong tapusin ang pagtakbo ng 4 na oras. Tama talaga ang mungkahi ni Brother Linford na ipamahagi ang mga stamina points. Nang magsimulang bumalik ang 4 mula sa tuktok ng bundok, hindi napigilan ni Ruyan ang bumantong hininga. Dati, lahat sila ay gumamit ng tunay na enerhiya para gumalaw. Nang tumigil sila sa paggamit ng tunay na enerhiya at umasa lamang sa kanilang pisikal na lakas, agad nilang naramdaman ang pagkakaiba. Tama ba ako? Kung patuloy tayong tatakbo ng ganito, tiyak na unti-unti nating malalampasan ang lahat. Huwag kang mag-alala, hindi tayo ang huli. Nakangiting sabi ni Terence habang tumatakbo pababa ng bundok. Walang dadang ang kanyang katawan ang pinakamaganda sa kanilang 4, kaya ang pagtakbo sa unahan para manguna ay magpapagaan ng loob ng mga nasa likuran. Bukod pa rito, may karanasan na siya sa long distance running. Noong nasa secular na mundo pa siya, mayroon na siyang ganitong klaseng pagsasanay simula pa noong bata pa siya. Hindi naging problema para sa kanya ang tumakbo pataas at pababa sa West Star Mountain ng 100 beses sa isang araw. Dahil kontrolado niya ang ritmo, mas mababawasan ang stamina na nagagamit ng 3 taong nasa likuran niya. Hindi alam ni Natalie at ng dalawa pa ang nangyayari, pero hindi sila nakaramdam ng kahit kaunting pagod sa pagsunod kay Terence. Automatiko silang pumila ng ganito at tumakbo pababa ng hagdan ng may tigil na bilis. Tumakbo pabalik si Devon bago pa man sila makarating sa paanan ng bundok. Nakita niya si Terence at ang iba pa at binati sila ng may ngiti mula sa malayo. Sister Natalie, Sister Wanwan, dapat kayong sumama sa akin sa pagtakbo. Sayang lang ang oras ninyo sa pagsunod dito kay Terence. Maraming beses ko nang naranasan ang ganitong paraan ng pagtakbo. Walang magiging problema kung susundan ninyo ako. Ginagarantiya ko na makakakuha kayo ng magandang resulta. Tinignan ni Natalie si Devon ng masama at hindi man lang nag-abalang kausapin ito. Nilagpasan lang siya nito, pero ngumiti si Frida. Sige, pero hindi pa tayo nakakarating sa paanan ng bundok. Bakit hindi ka muna sumama sa amin pababa at saka tayo sabay-sabay na tatakbo? Ang tamis ng ngiti ni Frida, pero hindi talaga matamis ang mga salita niya. Malinaw na naghuhukay siya ng butas para kay Devon. Hindi niya inaasahan na papayag si Devon ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang isa itong patibong, ngunit madali pa rin siyang natalo. Talagang may talento siya. Maliit na bagay lang yan. Tara, sumama kayo sa akin. Mas mabilis ko kayong ihahatid kaysa sa walang kwentang si Terence. Junior Brother Meyer, gusto mo bang sumama sa akin? Hindi nagsalita si Devon. Tumalikod siya agad at tumakbo pababa ng hagdan. Mabait pa niyang tinanong si Ruyan. Hindi napigilan. Si Ruyan ay kapatid ni Frida at isa sa mga taong kailangang maging maayos ang pakikitungo ni Devon. Ran, tumakbo ka, huwag mong pagtawanan itong class monitor na si Devon. Maliit na bagay lang ang pagpapaliban sa kanya sa pagkuha ng credits, pero malaking bagay na rin ang paggambala sa ritmo natin. Ayaw ding kausapin ni Ruyan si Devon. Hindi lang siya nasiyahan sa inasal ng kanyang kapatid. Pinag-isipan ito ni Frida at sumang-ayon. Hindi sulit na ipagpaliban ang sarili niyang ritmo para lang asarin si Devon, kaya mas mabuting paalisan na lang niya ito. Senior Brother Devon, nangako ka na tutulungan mo ako kahapon, pero hindi mo pa nagagawa. Nagbago ang mga salita ni Ruyan at sinimulan niyang gamitin ang kanyang trump card mula kahapon. Junior Sister Frida, huwag kang magbiro. Kumunat ang noo ni Devon. Paano nakakatulong iyon? Tulungan mo siyang lumayo sa kanya. Sino ba naman ang lalayo sa isang babae kung gusto na nila itong habulin? Pero iyon ang ipinangako ni Devon sa sarili niya. Siya mismo ang may gawa nito. Hindi ako nagbibiro. Senior Devon, hindi mo ba nakikita ang seryoso kong ekspresyon?
Lumingon si Ruyan at itinuro ang magandang mukha nito. 6,526. Nabighani si Devin sa magandang mukha nito, at pagkatapos ay parang 10,000 kabayo ang tumatakbo sa kanyang puso. Hindi ito seryosong ekspresyon, malinaw na pangungutya lang iyon, okay. Sige, nakatatandang kapatid na si Devin, umalis ka na agad. Tandaan mo, gusto ko ang nakatatandang kapatid na si Devin, at gusto kong lumayo ka sa akin. Humajejek si Frida at kumaway sa nahihiyang si Devin, pagkatapos ay tumakbo palayo. Si Devin, na huminto, ay dumura ng mapait. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod at tumakbo paakyat ng bundok ng labag sa loob niya. Iniisip niya kung kailan niya dapat turuan ng leksyon ang batang babaeng ito at ipaalam dito na isang malaking pagkakamali ang mahalin ang lumayo. Frida, ginagalit mo si Devin ng ganito. Mag-ingat ka at baka maghayganti siya sa iyo. Sa tingin ko ay hindi malawak ang pag-iisip ng lalaking iyon. May pagkakataon siyang mahuli ka. Tutal, siya naman ang taga-subaybay ng klase, kaya huwag kang maging pabaya. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kapatid, seryosong ipinaalala sa kanya ni Ruyan. Sabi ko, kuya, lahat ng ito ay dahil hindi ka sapat na magaling. Hindi ba tayos lang kung inagaw mo ang monitor ng klase? Hindi mo nga matatalo si Devin, nakakahiya. Ako na ang bahala sa iyo sa hinaharap, sumunod ka lang ng masunurin. Casual na pinuna ni Frida ang kanyang kapatid, at hindi naman ito parang wala sa lugar. Anong ibig mong sabihin na hindi mo sila matatalo? Isa siyang henyo na kayang magbukas ng bundok gamit ang isang kaisipan. Kahit na tumawid siya sa mga level at hominin ang isang eksperto sa unang yugto, maaaring may pagkakataon pa rin siyang manalo. Natural na hindi kumbinsido si Ruyan. Bagamat pakiramdam niya ay medyo nawalan siya ng gana, nasaktan pa rin ang tingin sa kanya ng kanyang kapatid. Sinasabi mo yan na parang hindi natin pwedeng laktawan ang mga level at hominin ang mga nasa opening stage ng bundok. Bihira ba yan? May mapanghamak na tingin si Frida sa kanyang mukha. Inikot niya ang kanyang mga mata at hininaan ang kanyang boses, Kuya, bakit hindi tayo humanap ng pagkakataon para tambangan si Devin at bugbugin siya hanggang sa hindi na niya kayang alagaan ang sarili niya? Sa ganitong paraan, maaalis natin ang banta ng maaga. Gamit ang ating lakas, tiyak na mapipigilan natin ang Devin na yun kung magtutulungan tayo. Anong iniisip mo? Bawal ang mga pribadong away sa academy, lalo na ang mga pananambang. Kung gusto mong matanggal sa trabaho at bugbugin ng tatay mo, huwag mo akong hilahin pababa kasama mo. Galit na galit si Ruyan. Talagang walang batas ang kapatid na ito. Hindi siya maaaring baliwalain. Anong sinasabi mo? Hindi pa ako binubugbog ni tatay simula noong 10 taong gulang ako, at lagi naman kitang binibigyan ng parte ko, di ba? Hindi naramdaman ni Frida na may mali doon. Sa halip, medyo nakaramdam siya ng pagmamalaki. Akala ni Ruyan ay ito ang ikinagagalit niya. Bakit mo ako binubugbog tuwing nagkakaproblema ako, at binubugbog mo pa rin ako kapag nagkakaproblema ako? Kapag nagkagulo tayo ng magkasama, ako pa rin ang mabubugbog, at doble pa. Kahit kambal sila, akala ni Ruyan ay nasusundo siya sa kalye, hindi ba? Kahit na sinabi niya iyon, hindi matiis ni Ruyan na makitang bugbugin ang kanyang kapatid, kaya ayos lang natanggapin ang pambubugbog para kay Frida, ngunit hindi niya matiis ang pambubugbog ng walang dahilan. Pero sa pagkakataong iyon, mukhang magandang ideya ang body cultivation. Kahit papaano, kapag nabugbog siya sa hinaharap, medyo sasakit ang kamay ng kanyang ama. Sa ganitong paraan, mas kaunti ang mabugbog sa kanya, di ba? Para magamit ang body cultivation sa lugar na ito, medyo malaki ang butas ng utak ni Ruyan. Naisip niya kung ano ang gagawin ng kanyang ama kung malaman nito. Malamang ay makakahanap ito ng metal na pamalo para bugbugin siya. Si Terence, na tumatakbo sa unahan, ay hindi mapigil ang matawa. Sinugo ba ng mga unggoy ang magkapatid na ito para magbiro? Pero dahil dito, parehong nadama ni na Terence at Natalie na hindi naman masama ang ganitong uri ng kaibigan. Sinundan nilang apat ang bilis ni Terence at ipinamahagi ang kanilang enerhiya ng naaayon, paakyat at pababa ng bundok ng may matatag na bilis. Pagkalipas ng 1 oras, natapos na nila ang 10 lap. Sa prosesong ito, hindi na silang apat ang huling koponan.
Sa halip, hindi nila namamalayang nakarating sila sa unahan ng gitna. Sa kabilang banda, si Devon ay isang lapang lamang sa pinakamabagal na mananakbo. Mayroon siyang malinaw na kalamangan, ngunit kalahating lap lamang ang layo niya kay Terence. Sa oras na ito, paminsan-minsan ay lilito ang figure ni Roseanne sa kalsada sa bundok. Sa tuwing lilito siya, binubugbog niya ang isang estudyante ng ilang beses at tinatakpan ng dagat ng Dantianchi ng kabilang panig. Walang duda, hindi maiwasan ng lalaking ito na gamitin ang kanyang purong enerhiya. Gamit ang lakas ni Roseanne, higit pa ito sa sapat para mabantayan ang 20 taong ito. Walang sino man ang maaaring magtago mula sa kanya maliban kay Terence. Hindi ko inakalang ganito pala kahirap gamitin ang katawan ko sa pag-akyat at pagbaba ng bundok. Isang oras pa lang naman. Kung hindi ako tumakbo kasama si Kuya Linford, baka kinailangan ko pang gamitin ang tunay kong chi. Napabuntong hininga si Ruyan at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Nasanay ka na sa paggamit ng Zinchi simula pa noong bata ka pa. Bago ka pa opisyal na magsimula sa body cultivation, ang ugali na ito ay hindi talaga mabuti para sa iyong katawan. Kapag nawala mo na ang tulong ng Zinchi, magiging lubhang hindi ka komportable. Kaya naman, sa palagay ko ang pagsasanay ni Instructor Mon sa pagkakataong ito ay makabuluhan pa rin. Kung makakaranas ka ng sitwasyon kung saan ang iyong tunay na chi ay naselyuhan sa hinaharap, ang body cultivation ay magiging malaking tulong. Mukhang relax at panatag pa rin si Terence. Nang lumingon siya at ngumiti kay Ruyan, hindi man lang ito nagulo. Kuya Linford, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng sitwasyon kung saan hindi magagamit ang tunay na chi? Kung mayroon mang ganoong sitwasyon, malamang na siya ang karne sa chopping block, tama ba? Kung wala kang malakas na katawan, hindi ka gaanong makakatulong. Hindi pa rin ito masyadong pinag-iisipan ni Ruyan. Palagi niyang iniisip na ang tunay na chi ang pundasyon. Ang body cultivation at spirit sense ay mga supplementary methods lamang. Hindi niya kailangang gumugol ng masyadong maraming oras sa mga ito. Gaya ng sinabi ni Bernard, kung magkakaroon siya ng oras para sanayin ang kanyang katawan, mas marami siyang mapapala rito. Kapatid na Meyer, huwag kang mag-isip ng ganyan. Talagang umiiral ang ganitong sitwasyon. Bigyan kita ng simpleng halimbawa. 2 taong pantay ang pagkakatugma, pagkatapos ng isang labanan, ang kanilang parehong tunay na chi ay tuluyang mauubos. Sa oras na iyon, sa tingin mo ba ang body practitioner ang may kalamangan, o ang taong walang body practitioner ang may kalamangan? Napakadaling nakahanap si Terence ng halimbawa kaya't natigilan si Ruyan. Ito ay dahil totoong umiiral ang ganitong sitwasyon. Kapag nangyari ito, walang duda na tuluyang dudurugin ng body cultivator ang kalaban na hindi nag-cultivate ng katawan. May katuturan ang sinabi ni Kuya Linford. Sa anumang kaso, ito ang kurikulum. Kailangan nating linangin sa huli, kaya linangin lang natin ng maayos. Sinunod ni Ruyan ang payo niya at hindi na nagpatuloy sa pakikipagtalo tungkol sa isyong ito. Sa kanilang apat, si Natalie ang pinakamahina, at natural lang na siya ang may pinakamahinang katawan. Kaya pagkatapos ng isang oras, kahit na kontrolado na ni Terence ang ritmo at tinutulungan siyang ipamahagi ang enerhiya, medyo pagod pa rin siya, at ayaw na niyang magsalita. 6,527. Sa pag-aakalang mayroon pa siyang isang oras at kalahati para tumakbo, biglang nakaramdam ng hindi pagkakomportable si Natalie. Pero dahil nasa tabi niya si Terence, ayaw niyang sumuko. Hanggat nasa tabi niya si Terence, tila hindi problema ang lahat ng paghihirap. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras, ayaw nang magsalita ng magkapatid na Meyer. Bukod kay Devon, tanging ang grupo ni Terence na may 4 na miyembro ang hindi tumigil. Minaliit ng iba ang simpleng gawain ng pagtakbo pataas at pababa ng bundok. Sa oras na ito, parang tingga ang pakiramdam ng lahat ng kanilang mga binti. Hindi man lang nila naramdaman na sila mismo ang kanilang mga binti, lalo na ang paglalakad. Hindi rin maiwasang bumagal ang bilis ni Devon. Bagamat mayroon na siyang karanasan noong nakaraang taon, pareho pa rin ang iniisip niya kay Ruyan. Palagi niyang nararamdaman na mas makabubuting gamitin ang kanyang oras para linangin ang tunay na chi, kaya hindi siya masyadong nag-eehersisyo.
Ang dahilan kung bakit siya tumigil sa antas ng paghati ng bundok nang may naisip ay hindi dahil gusto niya mahukay pa ang potensyal ng Trinity gaya ng iniisip ni Terence, kundi dahil gusto niyang linisin ang kanyang chi. Kapag nakalusot na ang isa, ang tunay na chi ang magiging isa sa mga pinagmumulan ng kapangyarihan. Masasabing hindi sila magkapareho ng landas na pinili ni Terence, at hindi maihahambing ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap. Malinaw na mas malakas ang potensyal ni Terence kaysa kay Devon. Nasa kalahati ng lap na si Devon sa unahan ng grupo ni Terence, ngunit dahil sa pagbaba ng bilis, mas malapit na ngayon si Terence sa kanya at natatanaw na niya ang likod nito mula sa malayo. Walang ibang tao sa pagitan ni Devon at ng grupo ni Terence na may 4 na miyembro. Hindi binibilang ang mga nalimutak ng 1 o 2 beses, ang 5 ito ang unang grupo. May 2 oras pa. Mahirap sabihin kung sino ang tatakbo ng pinakamaraming lap sa huli, ngunit tila mahihirapan si Devon na patuloy na tumakbo hanggang sa dulo. Hoy, Bernard, susuko ka na lang ba ng ganoon? Kung hindi mo kayang tumakbo, dahan-dahan lang sa paglalakad. Huwag kang huminto. Kung huminto ka, ibig sabihin ay nasa kalagitnaan ka na ng pagsuko. Naiintindihan mo ba? Tara na. Nagkataon lang na nakita ni Terence ang mga kamag-anak ni Ryan at ipinaalala niya sa kanila. Ayos pa rin naman ang tapat na batang ito. 1 round pa lang ang nalampasan niya, samantalang karamihan sa mga write-in students ay nalampasan na ng mahigit 3 rounds. Malaki nga ang agwat. Bernard, narinig mo ba ang sinabi ni Kuya Linford? Tara na, huwag mong ipahiya ang pamilya Meyer. Ayaw magsalita ni Ryan, pero dahil nagsalita na si Terence, at ang taong ito ay mula sa pamilya Meyer, hindi niya maaaring magpanggap na wala siyang nakita. Hindi sumagot si Bernard, tumango lang siya habang hingal na hingal, at talagang hinihila ang kanyang mabibigat na paa, paisa-isang hakbang. Gaya ng sabi ni Terence, hindi mahalaga kung tumakbo siya o mabagal maglakad, senyales iyon na ayaw niyang sumuko. Kung hihiga lang siya sa lupa, tuluyan na siyang susuko. Hindi pa kasama ang parusa sa pagsuko ng kalahati, kahit walang parusa, hindi siya basta-basta susuko. Nakakahiya iyon sa pangalan niyang no abandon. Hinayaan lang ni Terence si Bernard na magpatuloy dahil kina Ryan at sa kapatid nito, pero hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang determinasyon ng lalaking ito. Hindi na nga niya kayang maglakad, pero nagngingit-ngit pa rin siya at patuloy na tumakbo. Pero mahirap pa ring sabayan ang bilis ni Terence, kaya naman muling lumawak ang distansya sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Labis itong ikinatuwa ni Terence, pakiramdam niya ay walang saysay ang kanyang mga salita. Hindi madali para sa kanila na magkaroon ng ganitong epekto. Habang naglalakad papalapit si Terence, sinimulan niyang palakasin ang loob ng mga estudyante sa sahig. Lahat sila ay nasa iisang klase, at naramdaman ni Terence na dapat niya silang tulungan kung kaya niya. Inabot pa niya ang kanyang kamay para hilahin sila pataas. Bilang resulta, ang dating kakaunting pangkat ng mga tumatakbo sa daan sa bundok ay nagsimulang unti-unting dumami muli. Ang mga estudyanteng ito na muling sumali ay halos naglalakad at hindi tumatakbo. Matapos masiliwan ang kanilang tunay na chi, mas lalong naging malinaw ang bigat sa kanilang mga pisikal na katawan. Labis din nakitang-kita ang pagod at sakit. Hindi pa naranasan ng mga estudyante ang ganitong pakiramdam noon. Lubos nilang naunawaan kung gaano kahirap ang walang tunay na enerhiya. Gayunpaman, kahit ano paman, nagsimula na silang magkaroon ng ideya na pag-igihan ang kanilang mga katawan. Hindi naman sa gusto nilang maging mas malakas, ngunit sapat na ito para mas mapadali para sa kanila ang pagtakbo sa hinaharap. May ilang taong hindi makatayo matapos ang paghihikayat ni Terence na nakita ang mga taong nasa likuran na nagngangalit ang kanilang mga ngipin at kumapit, at sa wakas ay tumayo at sumali sa grupo. Sa huling sandali, walang sumuko, at nagtiis pa sila ng 2 oras. Sa sandaling ito, nalampasan na nila ang limitasyon ng kanilang mga katawan, ngunit nagpursigi pa rin sila. Ang lakas ng loob na ito ay nakapagpaantig na kay Terence, ngunit ang kanilang mga katawan ay naging dahilan upang minamaliit sila ni Terence. 4 na oras pa lang silang umaakyat at bumababa sa bundok. Lahat sila ay magagaling na dalubhasa sa entablado ng Profound, pero hindi man lang sila makatagal.
Kahit ang mga piling sundalo ng secular na mundo ay mas malakas kaysa sa kanila, hindi ba? Kahit hindi nila gamitin ang tunay na enerhiya, sapat na ang kanilang paputok na kapangyarihan para harapin ang mga piling tao sa mga ordinaryong tao, at madali pa rin nilang maduraj ang isang grupo. Gayunpaman, sa usapin ng pagtakbo, kung hindi ginagamit ang tunay na enerhiya, ang kanilang tibay ay talagang hindi maganda. Sa ngayon, si Terence at ang iba pa ay nakatakbo na ng halos 40 lap, at gayon din si Devon. Kasabay niya sa pagsakay sina Terence at ang iba pa, at halos walang pagkakaiba sa pagitan nila. Ang mga tumakbo ng mas kaunti ay dapat sana ay tumakbo ng mga 20 hanggang 30 lap. Sa huling pagkakataon, tumakbo siya pataas mula sa paanan ng bundok. Habang nakatingin sa bulwagan na nasa kalagitnaan ng bundok, sinimulang gamitin ni Devon ang kanyang lakas. Kailangan niyang manalo ng unang pwesto, kung hindi ay magiging nakakahiya ito. Ang mga henyo ng nakaraang batch ay nakapagsanay na ng kanilang mga katawan sa loob ng 1 taon. Sa pinakasimpleng kompetisyon sa pagtakbo, pag-akyat sa bundok, at pagbaba, natalo ba sila sa mga bagong estudyante sa huli? Nakakahiya talaga kung kumalat ang balita. Nanatili siya para makapasok sa klase ng mga bagong estudyante para makuha niya ang unang pwesto sa lahat ng bagay at makuha ang pinakamaraming mapagkukunan para matulungan niya ang sarili na umunlad. Kung matatalo siya ng mga bagong estudyante kinabukasan, ano ang gagawin niya sa susunod na taon? Ano ang saysay ng pananatili sa klase ng mga bagong estudyante? Ang kutsain. Kaya naman, kahit ano paman, hindi mabibigo si Devon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at halos nasa kritikal na punto na siya ng paggamit ng kanyang tunay na enerhiya. Kung wala siyang karanasan sa larangang ito, maaaring hindi niya talaga makontrol ang sarili niya. Sa pagkakataong ito, biglang lumitaw si Roseanne sa tabi ng grupo ni Terence na may bahagyang ngiti. Hindi man lang niya tiningnan si Terence at ang iba pa, tumangala lamang sa langit at walang pakialam na sinabi, kung ang mga hindi gumamit ng lahat ng kanilang lakas ay hindi pa rin makakakuha ng unang pwesto, kung gayon ay kailangan silang maging sako ng buhangin ko sa loob ng 4 na oras. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya nang walang inaalala. Nawala nang masabi si Terence. Akala niya ay may tatago niya ang kanyang kalagayan, ngunit nalaman ito ni Roseanne. 6,528. Siguro nagbibiro lang si Roseanne, pero kahit ano paman, sigurado siyang hindi ginamit ni Terence ang buong lakas niya. Ang maging sako ng buhangin ng 4 na oras. Naisip ni Terence na ang parusang ito ay napakamalikhain, ngunit ayaw niya itong subukan. Gusto niyang malampasan si Devon sa huling minuto at makuha ang punto sa unang pwesto, at ngayon ay hindi niya ito maaaring bitawan. Para hindi maging sandbag, kailangan na niyang magsimulang tumakbo ng mabilis ngayon. Ako ang tinutukoy ni Instructor Moon. Magpapalam muna ako. Maaari kayong umakyat ng dahan-dahan. Tumalikod si Terence at nagbigay ng utos. Hindi na niya hinintay ang sagot ng iba bago niya sinimulan ang kanyang huling pagtakbo. Kahit hindi pa nararating ni Terence ang kanyang limitasyon, ang 4 na oras na pag-akyat at pagbaba ng bundok ay nagpapapagod pa rin sa kanya. Napakaganda nito para sa body training. Pagkabalik niya, ilang beses niyang gagamitin ang Heaven Seizing Fortune Battle Technique, at maaaring may bahid ng pagbuti ang kanyang katawan. Huwag mong maliitin ang kaunting pag-unlad ito. Hindi naging madali ang pagkakaroon ng ganitong ani pagkatapos lamang ng 4 na oras na pagtakbo. Nang bumilis si Terence, mabilis na lumawak ang distansya sa pagitan ni Ryan at ng dalawa pa. Nagulat sila nang matuklasan nilang itinago pala ni Terence ang malaking bahagi ng kanyang lakas. Kahit man lang sa pisikal na lakas, silang tatlo ay walang kapantay kay Terence. Siyempre, hindi kumbinsido si Ryan. Palagi niyang iniisip na ang body training ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa aktwal na labanan. Makatuwiran ang halimbawa ni Terence, ngunit mangyayari lamang iyon kapag ang magkabilang panig ay pantay ang pagkakatugma. Kung ang lakas ng isang partido ay mas mataas kaysa sa isa, ang natural na pisikal na lakas at tunay na enerhiya ay mas mataas din kaysa sa kabilang partido. Sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng sitwasyon ng tabla, kaya ang tunay na enerhiya pa rin ang pinakamahalaga. Kahit papaano, pakiramdam niya ay wala siyang kapantay ni Terence pagdating sa purong enerhiya.
Gayon din, agad na napansin ni Devon ang paglapit ni Terence. Hindi siya nakakalapit, ilang paghinga lang ang kinailangan para maabyutin ni Terence si Devon at sumugod ng buong bilis papasok sa bulwagan. Si Devon, natulala, ay hindi na naisip pang habulin si Terence. Ang bilis ni Terence ay lampas na sa kanyang limitasyon. Hindi niya ito maabyutin kahit nabugbugin pa siya hanggang mamatay. Kung hindi lang dahil sa likas na pagsulong niya, malamang ay tumigil na siya sa takot na siya. Gayunpaman, kung talagang tumigil siya sa huling sandali, malamang ituturing ito ni Roseanne na pagsuko sa kalagitnaan, tama ba? Natapos ang 4 na oras pagpasok ni Terence sa bulwagan. Tumunog ang isang kampana, hudyat ng pagtatapos ng laban. Para bang naubos ang lahat ng kanilang lakas, at lahat sila ay bumagsak agad. Sa sandaling ito, walang may pakialam sa kanilang mga asal. Mukha silang bagong tanga lang sa tubig, at wala silang ibang nagawa kundi ang maghabol ng hininga. Dati, hindi nila inakala na magiging ganito kahirap ang hindi paggamit ng totoong chi. Kung magagamit niya lang ang tunay niyang chi, hindi sana magiging problema ang 12-dosenang mga lap na ito. Kaya niyang tumakbo ng ilang araw nang walang problema. Paano naging ganito kahirap? Ang selyong inilatag ni Roseanne ay automatikong naglaho pagkatapos ng oras. Ang mga nawalan ng kanilang tunay na enerhiya ay nakaramdam ng pagluwag ng kanilang dagat ng chi at agad na pinaikot ang kanilang tunay na enerhiya upang makabawi mula sa kanilang pagkapagod. Ang mga hindi naselyuhan ay nagsimulang makabawi ng kanilang pisikal na lakas sa unang sandali pa lamang. Nang magamit na nila muli ang tunay na enerhiya, para na talaga silang mga isdang bumalik sa tubig. Halos sakam nilang ipinapamahagi ang kanilang tunay na enerhiya. Maya-maya, sa wakas ay nakabawi na ang lahat at nakabalik na sa teaching hall. Bukod kay Roseanne, tanging si Terence at si Devon na dismayado lamang ang naroon sa bulwagan. Mabuti, nakabalik na kayong lahat. Unang pwesto si Terence, makakakuha siya ng isang academic credit. Hindi natanggap ng iba ang gantimpalang ito. Tungkol naman sa huling pwesto, kalimutan na natin yan, lahat ay mahusay, at walang sumuko sa kalagitnaan, kaya walang huling pwesto sa pagkakataong ito. Hindi ba't nakakagulat yun? Nagulat ka ba? Tumawa ng malakas si Roseanne na parang may nagawa siyang kahanga-hanga. Mukhang proud na proud siya. Natulala si Paeng. Hindi siya nang ahas na maging tamad, ngunit medyo maliit ang kanyang pagkatao. Sa huli, siya ang naging pinakakaunting tumakbo, at ilang hakbang na lamang ang layo niya sa taong nasa harap niya. Hindi talaga madaling makamit ito, pero sinabi talaga ni Roseanne na walang huling lugar. Hindi ba pwedeng magbiro lang? Paano mababago ang isang bagay na napagkasunduan na? May integridad ba ang mga tao? Kalokohan lang talaga to. Pero hindi siya pwedeng basta-basta na lang sabihin na gusto niyang ibawas ang puntos niya, magmumukha siyang tanga dahil doon, at malalaman ni Terence ang totoo sa iniisip niya, kaya mas lalo siyang mahihirapan. Kaya naman, matapos itong pag-isipan, napangiti na lamang si Paeng at nilunok ang kanyang mga pagkalugi. Bukod kay Paeng, malamig ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Anong aksidente? Anong sorpresa? Nagulat talaga ako ng husto ngayon, ha? Hindi niya pinayagan ang paggamit ng tunay na enerhiya, pero tumakbo pa rin siya ng ganito. Muntik na siyang mawala ng hininga. Takot na takot talaga siya. Sige, alam kong pagod na ang lahat, kaya huwag na tayong mag-usap pa. Narito ang ilang mga pangunahing paraan ng pagsasanay sa katawan, balikan mo at tingnan. Kung interesado ka, magsanay ka. Kung hindi, kalimutan mo na. Ang pagpipino ng katawan ay hindi isang sapilitin na kurso. Ang mga may gusto nito ay kayang gawin ito, at ang mga ayaw nito ay kayang gawin din ito. Ang mga may magandang resulta sa pagpipino ng katawan ay maaaring makakuha ng mas maraming kredito. Kung hindi ka pupunta, hindi rin ito mababawasan ang iyong mga kredito. Kaya, gawin mo na lang ang gusto mo. Napakaliwanag ng ngiti ni Roseanne. Sa unang pagkakataon, maraming estudyante ang nakaramdam na ang magandang instructor na ito ay sadyang maput din. Dahil hindi naman ito isang compulsory course, at hindi naman ganoon kahalaga, bakit niya kinailangang kunin ang kursong ito? Hindi ba't mas mabuting sabihin na lang ng direkta? Hindi masyadong pinag-isipan ni Natalie ang tungkol dito.
Kinuha niya ang maliit na libro at ipinamahagi ito sa lahat. Sa simula, hindi lahat ay nagplanong matuto ng body cultivation, ngunit nang makuha nila ang maliit na libro, lahat sila ay gustong matuto ng body cultivation. Kakaiba talaga ito. Marahil matapos niyang labis na gamitin ang sarili niya ngayon, hindi niya namamalayang gusto niyang maging mas malakas. Sige, may nakalimutan ako, hindi lang si Terence mismo ang nakakuha ng unang pwesto, kundi hinikayat at tinulungan din niya ang mga estudyante. Ang galing. Dahil magkakaklase silang lahat, parang isang grupo sila. Kahit na may pagkakaibigan sila o hindi, dapat silang magtulungan. Kung hindi kayo makakabuo ng ganitong konsepto ng pangkat kapag magkasama kayong nagsasagawa ng misyon sa hinaharap, mahirap sabihin kung makakaligtas kayo sa misyon. Devon, bilang taga-subaybay ng klase, hindi mo ginawa ito. Sana mapag-isipan mo ang mga ginawa mo. Binawi ni Roseanne ang kanyang ngiti, na pambihira naman. Matapos purihin si Terence, sinimulan niyang punahin si Devon. 6,529. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Devon. Iniwas niya ang tingin at yumuko. Oo, tama si Instructor Moon. Naging pabaya ako. Hindi yan kapabayaan. Masyado kang nakafocus sa pagkapanalo kaya wala kang pakialam sa ibang mga estudyante sa bagong klase. Bilang isang class monitor, napaka-irresponsible ng pag-uugali mo, lalo na't hindi ka naman freshman. Hindi mo ba natutunan ang mga prinsipyong ito mula sa nakaraang batch? Babala na lang kita sa pagkakataong ito. Kung may susunod pa, hindi mo na kailangang maging class monitor. Sumigaw si Roseanne sa napakahigpit at mahinang boses. Palagi siyang nakangiti, pero mas mapang-api siya kapag galit. Nagsimula ng pagpawisan ang noo ni Devon. Oo. Huwag kang mag-alala, Instructor Moon, wala nang susunod. Tumango ng mariin si Devon, hindi sigurado kung seryoso ba siya. Instructor Moon, sa tingin ko ay hindi angkop itong si Devon na maging taga-subaybay ng klase. Isa pa, hindi naman siya freshman, kaya bakit siya ang dapat maging taga-subaybay ng klase ng ating mga freshman? Mabuti na rin naman at makakasali na siya sa klase, kaya iminumungkahi kung alisin na natin si Devon sa kanyang posisyon bilang taga-subaybay ng klase at hayaan na lang si Terence ang pumalit. Ano sa palagay ninyo ang mungkahi ko? Ang tanging naglakas-loob na sabihin ito ng prangka ay ang tapat na batang lalaki, si Bernard. Sa pagkakataong ito, inisip ni Ruya na walang problema. Gusto rin ni Ruya na maging class monitor, pero talagang naantig siya sa ipinakitang performance ni Terence kanina. Tama si Roseanne. Dahil lahat sila ay isang koponan, hindi sila dapat sumuko kahit kanino. Sa totoo lang, kung siya, si Ruyan, ang taga-subaybay ng klase, malamang ay kapareho lang siya ni Devon. Tutal, sino naman ang makakaabala sa pag-aalaga ng iba kung abala sila sa sarili nilang mga gawain? Kaya, kung papalitan ni Roseanne si Terence bilang class monitor sa pagkakataong ito, hindi na utol si Ruyan. Sa susunod, ipaglalaban niya ang dapat niyang ipaglaban, dahil naniniwala siyang hanggat nagbibigay siya ng pansin, mas makakabuti pa siya kaysa kay Terence. Sumangayon ang lahat ng mga nakatanggap ng pampalakas loob at tulong ni Terence matapos marinig ang mga salita ni Bernard. Maaaring maliit lang ang tulong ni Terence, pero malaki pa rin ang ipinagkaiba nito kumpara kay Devon. Walang sino man ang tatanggihan sa ganitong pabor. Si Terence mismo ay nabigla rin sa mga sinabi ni Bernard. Hindi niya inakalang ang isang maliit na bagay na ginawa niya ay magbibigay sa kanya ng ganito kagandang relasyon. Gayunpaman, wala siyang anumang psikolohikal na pasanin tungkol sa pag-agaw sa posisyon ni Devon bilang taga-subaybay ng klase. Kung papayag si Roseanne, hindi naman malaking problema iyon. Instructor Moon, hindi ba't labag ito sa mga patakaran? Dahil napagdesisyonan na ang class monitor, aabutin pa ng 1 buwan para sa pagbabago, di ba? Paano siya matatanggal kinabukasan? Isa pa, naging pabaya lang ako ngayon at wala akong ginawa na ikagagalit ng langit at ng mga tao. Walang dahilan para matanggal ako sa posisyon ko. Balisa si Devon. Ayaw niyang mawala ang kanyang posisyon bilang class monitor ng walang dahilan. Hindi lamang siya gagantimpalaan ang posisyong ito ng mga kredito sa akademiko, kundi mayroon din itong mga espesyal na pribilehiyo at mapagkukunan na higit niyang pinahahalagahan.
Kung wala siyang posisyon bilang taga-subaybay sa klase, walang saysay para sa kanya na manatili at sumali sa bagong klase ng mga estudyante. Maganda ang opinyon ng lahat, pero tama rin ang mga sinabi ni Devon. 2 araw pa lang siyang naka-duty. Kung may mga pagkakamali man siyang nagawa, kailangan nating intindihin. Tutal, walang taong perpekto. Nasabi ko na yan ngayon lang, hahayaan ko na lang siya sa pagkakataong ito, pero kung may susunod pa, siguradong hindi ko na siya hahayaan. Hindi nagatubili si Roseanne at gumawa ng conclusion. Hindi rin siya kontento kay Devon bilang presidente ng klase, at matagal na niyang gustong maging presidente si Terrence, pero hindi ito ang tamang panahon. Pag-iisipan niya ito sa susunod. Gusto pa sanang magsalita ni Bernard, ngunit hinaila siya palayo ni Ryan. Nang makitang nakatitig sa kanya si Ryan, mabilis na nagkibit-balikat si Bernard at hindi na nang ahas pang magsalita pa. Bilang miyembro ng pamilyang Meyer, hindi niya tinulungan si Ryan na makakuha ng boto, kundi nag-cheer para kay Terrence. Isa itong kalokohan. Mabuti na lang at hindi inisip ni Ryan na mali siya sa pagkakataong ito, kaya hindi na siya nakipagtalo pa sa kanya. Sige, dito na nagtatapos ang usaping ito. Nakuha na ninyong lahat ang paraan ng pagpapatibay ng katawan, kaya't pauwi na kayo ngayon. Bumalik kayo at pag-isipan kung anong uri ng landas ng paglilinang ang dapat ninyong piliin. Magkita tayo bukas. Sa wakas ay ipinakita na naman ni Roseanne ang kanyang kakaibang ngiti. Casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay at tumalikod na para umalis. Pagkaalis ni Roseanne, malamig na sumulyap si Devon kay Terrence at naunang umalis ng bulwagan. Itinuring na niya si Terrence na parang tinak sa kanyang tagiliran, at si Natalie ay palaging kasama ni Terrence. Pinagbantaan pa nga ng batang ito ang kanyang posisyon bilang class monitor, kaya kinailangan niyang humanap ng pagkakataon para turuan ito ng leksyon. Walang pakialam na sinulyapan din ni Terrence si Devon. Siyempre, ramdam niya ang puot sa mga mata ng lalaki. Hindi niya ipinaglaban ang pagkapresidente ng klase, hindi dahil sa takot siya kay Devon, kundi dahil ayaw niyang sayangin ang oras niya. Pero kung bigla na lang siyang guluhin ng lalaking ito, hindi mag-aatubiling ipaalam ni Terrence sa kanya na may malaking pagkakaiba ang parehong kaisipang parang paghati ng bundok. Mabilis na lumabas ng pasilyo si Paeng nang nakayuko. Matagal na siyang hindi nagpapakita ng interes sa mga tao simula nang pumasok siya sa paaralan ng Feiyang, ngunit maayos na ang kalagayan ni Terrence ngayon. 2 araw pa lang ang nakalipas, at hindi makukumbansi si Paeng na umalis ng ganoon kabilis, kaya kinailangan niyang humanap ng paraan para protektahan ang sarili. Para kay Paeng, si Devon, na direktang nakaalitan ni Terrence, ay isang mabuting pagpipilian. Mabuti rin na nahikayat si Terrence na baguhin ang kanyang target kay Devon. Mabilis na umalis si Paeng sa bulwagan at naabutan si Devon habang ang iba ay nakikipag-usap kay Terrence. Nagsimulang mag-usap ang dalawa sa mahinang boses. Ang talento ni Paeng ay 9 na puntos din, at muntik na siyang maging estudyante ng Divine Refinement College. Ang kanyang lakas ay likas na pambihira. Si Devon, na nakaramdam na siya ay nag-iisa, ay labis na natuwa nang makatanggap ng isang sanga ng oliba mula kay Paeng. Agad silang nagkasundo. Dahil mayroon silang parehong kaaway, naging madali para sa kanila na magkaroon ng parehong kaaway at bumuo ng isang matibay na alyansa. Kanina pa pinagmamasdan ni Terrence ang mga galaw ni Paeng, at napansin niya itong naglalakad kasama si Devon noong una pa lang, pero wala siyang pakialam. Hindi sila mabubuting tao, at mas madali silang pakisamahan kung magkasama sila. Pagod na ang lahat. Balik muna tayo. Bukas na lang natin pag-uusapan yan. Hindi sanay si Terrence na may mga taong nakikipag-usap sa kanya, kaya aalis na sana siya kasama si Natalie. Hindi masyadong kilala ng iba si Terrence, kaya hindi nila ito pinilit. Umalis silang lahat, ang naiwan na lang ay ang magkapatid na Meyer. Kuya Linford, ang galing ng ginawa mo ngayon. Kung ikaw ang class monitor, sa tingin ko mas makakabuti sana sa'yo yun kaysa kay Devon. Pero ako muna ang magsasalita ng mga pangit na salita, kahit ikaw pa ang maging class monitor, ipaglalaban ko pa rin yun. Si Ryan ay si Frank at direktang sinabi ang iniisip niya. 6,530. Kuya, iligtas mo yan. Hindi ka nga mananalo kay Devon, at ang lakas ng loob mo pa ring makipaglaban kay Kuya Linford.
Huwag mong sabihin na hindi ka sinusuportahan ng ate mo. Sa tingin ko wala ka ng pag-asa. Naikuyom ni Frida ang kanyang mga labi. Hindi lamang niya hindi pinalakas ang loob ng kanyang kapatid, binuhusan pa niya ito ng isang palanggana ng malamig na tubig sa ulo nito. Frida, huwag mong sabihing may gusto ka kay Kuya Linford. Hindi ka pwedeng maging diretso kahit na extrovert ka. Kapatid mo pa rin ang kapatid mo. Nagkunwaring gulat na gulat si Ryan. Tumingin siya kay Frida at pagkatapos ay kay Terence, na para bang sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Umalis ka. Paano mo nagagawang pagsalitaan ng ganyan ang sarili mong kapatid? Itinaas ni Frida ang kanyang binti at gustong sipain si Ryan, ngunit mabilis niya itong naiwasan. Natalie, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng kapatid ko. Hindi ko aagawin ang lalaki ng matalik kong kaibigan. Nangaagaw ka ng kung ano-ano. Huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay. Namula si Natalie sa pagiging kampante ni Frida at sumulyap kay Terence, pakiramdam niya ay nag-aalab ang mukha nito at natigilan, hindi makapagsalita. Mahiyain ka pa rin talaga. May sikreto ako, maaaring napakahusay ni Terence mo, pero may gusto na ang ate mo. Hindi niya pagnanasaan si Terence mo, huwag kang mag-alala. Bulong ni Ryan sa tainga ni Natalie, paminsan-minsan ay nagpapakawala ng ilang tawa na parang kampana. Tumangala si Terence sa langit ng alanganin. Hindi kanya marinig kahit gaano katahimik. Hindi niya talaga sinasadyang makinig sa kanila. Tila kailangan niyang turuan ang magkapatid ng ilang mga telepatikong trick kapag may oras siya. Sa hinaharap, ang kanilang mga pag-aaway ay magiging kasing tahimik ng isang panggagaya. Ayaw makinig ni Terence sa pribadong usapan ng dalawang babae, kaya lumayo siya ng ilang hakbang at kinuha ang body training manual. Kung ikukumpara sa mga pamamaraan ng espiritual na paglilinang ng pandama, ang paglilinang ng katawan ay mas kumpleto. Gayunpaman, hindi binigyang halaga ng mastiko na dagat ang paglilinang ng katawan. Katulad ito ng sekular na mundo. Hindi lamang mahirap magsanay ng pisikal na kung fu, kundi mabagal din ang bilis ng paglilinang. Kung may pagpipilian, walang pipiliing magsanay nito. Lalo pa nga itong nangyari sa lugar ng Mystic Division C. Dahil sa napakaraming espiritual na chi, katawa-tawa na hindi ito gamitin para linangin ang tunay na chi kundi para pinuhin ang katawan. Sa makatuwid, kahit na kumpleto na ang pamamaraan ng pagpapatibay ng katawan, kakaunti pa rin ang mga taong talagang nagpapahalaga dito at handang maglaan ng oras at lakas para dito. Medyo kumpleto na ang body refining technique na ito. Bagamat ito ang pinakasimple at hindi maihahambing sa Heaven Says in Fortune battle technique, angkop na angkop ito para sa mga bagong disipulo na linangin. Kung interesado ang Natalie, maaari mo itong subukang linangin. May ideya na si Terence kung ano ang nangyayari pagkatapos itong basahin, ngunit hindi niya maiwasang malito. Ang tunay na chi ni Natalie ang pinakamalakas sa mga sandaling iyon, at mayroon siyang kaunting pundasyon sa espiritual na paglilinang ng kamalayan, ngunit wala siyang pundasyon sa paglilinang ng katawan. Kung gugugulin niya ang kanyang oras sa mga aspetong ito, tiyak na mapapabagal ang kanyang pag-unlad. Angkop ba talaga ito? Sa partikular, ang kasalukuyang lakas ni Natalie ay medyo mahina pa rin sa bagong klase. Kapag ang kanyang pag-unlad sa cultivation ay masyadong mabagal, maaaring hindi niya makuha ang perpektong resulta sa assessment kada 3 buwan, na medyo nakakahiya. Alam ni Terence na ang pag-unlad sa lahat ng 3 direksyon ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay, ngunit naiiba siya sa iba. Ang mga taktika sa labanan ng langit na sumasakop sa kapalaran ay ang pagsasanay na sumusuway sa langit sa isang pamamaraan ay katulad ng pagsasanay sa 3 direksyon ng sabay. Kung gusto ni Natalie na makamit ito, kailangan niyang magsanay sa 3 magkakaibang pamamaraan. Hindi lang niya kakailanganin ng maraming oras, kundi mas mabagal din ang kanyang pag-unlad kaysa kay Terence, kaya hindi niya alam kung angkop sa kanya ang direksyong ito. Kailangan ko pa ring pag-usapan ito kay Natalie at tingnan kung mayroon siyang anumang mga pagsasaalang-alang tungkol sa kanyang sariling pag-unlad. Muntik ko nang maantala si Robert dati, kaya hindi maaaring maging pabaya si Natalie. Ang paraan ng paglilinang na babagay sa akin ay maaaring hindi angkop para sa iba. Ngayon na ang oras para mabilis na umunlad si Natalie.
Kung magkamali siya sa pagpili, magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanya. Dahil sa kaisipang iyon, hindi na kayang maging pabaya pa si Terence. Sa kasamaang palad, abala ang Molditang ito sa pag-aaral ng mga watawat ng space array, at ayaw ni Terence na patuloy siyang guluhin maliban na lang kung ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ganoon din si Jinmo, hindi alam ni Terence kung saan siya hahanapin, kaya ang tanging magagawa niya ay hintayin itong dumating at hanapin si Natalie. Hindi masyadong pinansin ni Terence ang pinag-uusapan ng iba. Matapos paalisin si Natalie, bumalik siya sa kanyang bakuran. Ayos lang na isantabi muna ang bagay na ito. Kinailangan munang alamin ni Natalie ang potensyal ng kanyang kasalukuyang antas, na medyo matagal din. Kung tungkol naman sa kung gusto niyang mag-cultivate sa lahat ng tatlong direksyon, maaari itong mapagpasyahan pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid. Mabilis na lumipas ang oras matapos niyang pumasok sa training state. Umaga na ng ikalawang araw nang imulat ni Terence ang kanyang mga mata. Gamit ang kanyang banal na pandama, natuklasan niyang naghihintay na sa labas ng kanyang patio si Natalie at ang magkapatid na Meyer. Ang aga naman ng lahat ngayon, may nangyari ba? Lumabas si Terence ng bakuran at binati ang tatlo ng may ngiti. Wala naman masyado. Maaga lang akong nagising, kaya hinintay kita sa pintuan mo. Ngumiti si Ryan at tumango kay Terence. Pagkatapos ng interaksyon kahapon, kahit papaano ay pamilyar na sila ni Terence sa isa't isa. Kahit hindi sila maituturing na magkaibigan, maayos pa rin ang kanilang relasyon. Tingnan natin kung anong klase ang ibibigay sa atin ng ating instructor na si Moon ngayon. Ngumiti si Terence habang tinatawag niya ang tatlo pababa ng bundok. Sa totoo lang, talagang inaabangan ito ni Terence. Ang unang araw ay tungkol sa pagsasanay sa mga pandaman ng espiritu, ang pangalawa ay tungkol sa pagsasanay sa katawan, ano kaya ang magiging ikatlong araw? Tong Chi. Mukhang wala itong gaanong dapat sabihin. Ang pinaka-pinagtuunan ng pansin ng lahat ay ang paglilinang ng tunay na enerhiya. Sa totoo lang, sa tingin ko ay hindi mahalaga kung ano ang itinuturo ng class instructor na si Moon. Ang mahalaga ay kung patuloy niya bang bubugbugin si Devian. Kung makakapanood ako ng ganito kagandang palabas araw-araw, sulit na sulit ang pagpunta ko sa kolehiyo. Humajejek si Frida na parang pumunta siya sa Feiyang College para makitang bugbugin si Devian. Pumasok ka ba sa paaralan para dyan? Ate, ayos lang na sabihin mo ito rito, pero huwag mong sabihin yan pagbalik mo, dahil siguradong may mga taong gagahasain si tatay. Same time na hinikayat ni Ryan ang kanyang kapatid. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang ekspresyon at hindi pakikinig sa nilalaman, makikita ang tindi ng kanyang pag-aalala para sa bansa at sa mga tao. Kung may mga taong binubugbog si tatay, bahala na. Hindi niya rin naman ako bubugbugin. Tumawa ng walang emosyon si Frida at hindi niya ito pinansin. Iyan ang susi. Hindi ka papagalitin ni tatay, papagalitin lang niya ako. Bakit mo ba iniisip na ganito? Mas maaga lang akong ipinanganak kaysa sa iyo, kailangan mo pa ba akong tretuhin ng ganito? Gustong-gusto nang umiyak ni Ryan ngunit wala siyang maiyak. Pakiramdam niya ay ang paglabas niya sa sinapupunan ng kanyang ina ang una at pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya sa buhay niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.